Isipin niyo ito, ang anak na pinag-alayan ko ng buong buhay ko, pero sa halip na yakap, ang salubong niya sa akin ay malamig na utos. Papa, pasensya na, pero hindi ka imbitado. Umalis ka na. Tahimik akong tumalikod. Wasak ang puso ko sa tindi ng pagtataksil. Ikinahihiya daw niya ang luma kong sapatos sa harap ng mayayaman niyang bisita sa Makati. Ang tingin niya sa akin ay hamak na construction worker lang, walang paggalang, walang utang na loob. Pero sa loob lang ng 2 oras, ang perpektong kasal na nagkakahalaga ng 8 milyong piso ay naging isang bangungot. Paghihiganti ba ito? Bago natin ituloy ang kwento, pakipindot muna ang subscribe button sa channel at sabihin niyo sa comments kung saan kayo nakikinig ngayon. Ang paglalakad palabas ng hotel na iyon ay tila ang pinakamahabang paglalakad sa buong buhay ko. Ang bawat hakbang ng aking lumang sapatos sa makintab na sahig ay parang umaalingaw-ngaw. Parang sinasabi nito na hindi ako nababagay doon. Hindi ako nababagay sa mundo nila. Sa likod ko, naririnig ko pa rin ang musika, ang tawanan, ang tunog ng mga kristal na baso na nagkikintugan. Sila ay nagdiriwang, sila ay masaya. Samantalang ako na nagbayad ng bawat sentimo para sa kasiyahan nila ay pinalayas na parang aso. Lumabas ako sa malaking pintuan ng hotel. Mainit. Naglakad ako patungo sa parking lot. Nadaanan ko ang mga kotse ng mga bisita. Mga Mercedes, mga BMW, mga Land Cruiser. Lahat bago, lahat makintab. At doon, sa pinakasulok ng parking lot, nakaparada ang aking sasakyan. Isang lumang Ford pickup, maraming gasgas. May putik pa sa gulong, galing sa site ng konstruksyon kahapon. Ito ang sasakyan ko. Ito ang sasakyan na naghakot ng semento, naghakot ng bakal, naghakot ng hollow blocks. Ito ang sasakyan na kumita ng pera para mabili ang magarang kotse ni Angelica. Ito ang sasakyan na nagbayad ng tuition fee niya sa De La Salle. Pinuksan ko ang pinto ng pickup. Maingay ang langit-ngit ng bakal. Pumasok ako at umupo. Isinara ko ang pinto at biglang tumahimik ang mundo. Amoy langis. Mahigpit. Tumingin ako sa dashboard. 3:47 ng hapon. May oras pa. Bukas pa ang mga bangko. Litrato namin ni Angelica noong bata pa siya. Nasa na ang batang iyon? Wala na. Ang babaeng nasa loob ng hotel na iyon ay hindi ko nakilala. Ang babaeng nagsabi sa akin na umalis ako dahil nakakahiya ako. Siya ay ibang tao na. Huminga ako ng malalim, pikit mata. Inisip ko ang lahat ng sakripisyo. Ang mga araw na wala akong tulog. Ang mga araw na sardinas lang ang ulam ko para lang makakain siya sa Jollibee o McDo. Ang mga Pasko na wala akong bagong damit para lang mabili ko ang gusto niyang laruan. Lahat yon balewala. At kapag wala ng kailangan, pwede na akong itapon. Tama na, bulong ko sa sarili ko. Sobra na, Roberto, sobra na. Ang pagmamahal ng magulang ay walang hanggan. Totoo yon. Pero ang pagmamahal na inaabuso ay hindi na pagmamahal. Ito ay katangahan. At ngayong araw na ito, titigil na ako sa pagiging tanga. Binuksan ko ang contact list sa telepono. Tumunog ang telepono. 1 ring, 2 ring. Magandang hapon, BDO Private Banking. Ito po si Patricia. Ang boses ng babae ay magalang, profesional. Patricia, sabi ko, ayokong marinig niya na umiiyak ang puso ko. Si Roberto Santos ito, account number 779452. Opo, Mr. Santos. Nakikita ko po ang profile ninyo. VIP client po namin kayo. Gusto kong ipatigil ang lahat ng payment, lahat ng cheque, lahat ng credit card transaction na ginawa ngayong araw. Mr. Santos, sabi ni Patricia, medyo nag-aalangan. Marami po iyon. Nakikita ko po dito sa system. Sigurado ako, sagot ko. Nagbago na ang isip ko. Sir, kailangan ko po ng confirmation. 8 milyong piso. 8 milyong piso para pakainin ang mga tao na hindi naman ako kilala. Patricia, sabi ko ulit, kanselahin mo lahat. Ngayon din, walang kahit isang kusing na lalabas dyan. Opo, sir. Pinigay ko ang code. Kabisado ko ito. 28 taon sa negosyo ng konstruksyon, natutunan kong maging metikuloso, natutunan kong ingatan ang bawat numero. Done na po, Mr. Santos. Wala na. Salamat, Patricia. Binaba ko ang telepono. Isa na ang tapos. Sunod kong tinawagan ang caterer. Manila's Finest Catering. Sila ang pinakamahal sa buong Maynila. Hello, si Marcos ito? Marcos,
ang tatay ng bride. Ah, Mr. Santos! Magandang hapon. Masakit pakinggan ang saya sa boses niya dahil alam kong ako ang papatay sa saya na iyon. Marcus, makinig ka sa akin, seryoso kong sabi. May problema sa pondo. Kinansela ko na ang bayad sa bangko. Wala na kayong makukuhang pera mula sa akin. Tumahimik si Marcus, matagal. Po, ano pong ibig ninyong sabihin? Ang ibig kong sabihin kanselado na ang kontrata, wala nang bayad. Kung ako sa iyo, ililigpit ko na ang mga gamit ko at aalis na ako. Sayang ang puhunan mo kung itutuloy mo pa ang serbisyo. Pero sir, nasa gitna po kami ng event. Hindi po pwedeng ganito. Nakahanda na po ang main course, yung steak, yung seafood. Sayang po ang pagkain. Alam ko, sagot ko. At masakit din sa akin iyon. Ayaw ko nang nagsasayang. Lumaki ako sa hirap. Alam ko ang halaga ng pagkain, pero wala akong magagawa. Ang anak ko ay nagdesisyon na hindi ako kailangan doon. Kaya ang pera ko ay hindi rin kailangan doon. Sir, sigurado po ba kayo? Oo, iligpit nyo na, ngayon na. Pinatay ko ang tawag. Sunod naman ang florist, si Susan, ang babaeng nag-ayos ng libu-libong bulaklak na galing pa sa ibang bansa. Susan, si Roberto ito, kanselado na ang tseke. Kunin mo na ang mga bulaklak mo kung gusto mo pang mapakinabangan ang mga yon. Ganon din ang reaksyon niya. Gulat, takot, galit. Pero negosyo ito. At sa negosyo kapag walang bayad, walang serbisyo, isa-isa kong tinawagan sila, ang photographer, ang banda, ang supplier ng ilaw at sounds. Natapos ako alas 4:15. Sumandal ako sa upuan ng aking truck. Nakatingin ako sa labas ng bintana. Mula sa pwesto ko, tanaw ko ang service entrance ng hotel. Maya-maya lang, nakita ko na. Dumating ang mga puting van. Sunod-sunod. Bumukas ang likod ng mga van. Lumabas ang mga tauhan ni Marcus, ang caterer. Mabilis ang kilos nila, hindi sila nakangiti. Seryoso. Pumasok sila sa hotel. Hindi sa main entrance kundi sa gilid. Pero alam ko kung saan sila pupunta. Pupunta sila sa ballroom. Nai-imagine ko kung ano ang nangyayari sa loob. Nai-imagine ko si Angelica, nakatayo sa gitna ng entablado. Hawak ang mikropono. Siguro ay nagpapasalamat siya sa mga bisita. Siguro ay nagyayabang si Miguel tungkol sa business ng pamilya nila. Tapos biglang bubukas ang pinto. Papasok ang mga waiter. Hindi para maglagay ng pagkain, kundi para kumuha. Kukunin nila ang mga plato. Kukunin nila ang mga baso. Kukunin nila ang mga tela sa mesa. Excuse me po, kukunin na po namin ito. Nai-imagine ko ang gulat ng mga bisita. Ang mga donya na nakagown. Ang mga politiko na nakabarong. Anong nangyayari? Itatanong nila. Bakit nyo kinukuha ang pagkain? Hindi pa kami kumakain. Doon na magsisimula ang bulungan, ang chismis. Sa Pilipinas, walang mas mabilis kumalat kaysa sa chismis ng mga mayayaman. Baka walang pambayad. Akala ko ba mayaman ang napangasawa? Nakakahiya naman. Hiya, iyan ang salitang pinakambigat sa lahat. Hiya. Kanina sabi ni Angelica, kinahihiya niya ako. Dahil sa sapatos ko, dahil sa trabaho ko. Ngayon, mararamdaman na niya kung ano ang tunay na kahulugan ng kahihiyan. Nakita ko sa bintana ng hotel mula sa malayo, parang may gulo na, may mga tao na nagtatayuan. Biglang tumunog ang cellphone ko, si Angelica. Tiningnan ko lang ang pangalan niya sa screen. Angelica, anak ko. Dati kapag tumatawag siya, ang bilis kong sumagot. Kahit nasa taas ako ng building, kahit nasa gitna ako ng buhos ng semento, sasagutin ko. Yes, anak, ano ang kailangan mo? Pero ngayon pinanood ko lang itong umilaw. Tumigil ang pag-ring. Tumunog ulit. Pangalawang tawag. Pangatlo. Pang-apat. Nag-iwan siya ng voice message. Pinakinggan ko. Papa, anong nangyayari? Bakit kinukuha nila ang pagkain? Bakit tinatanggal nila ang mga bulaklak? Papa, sumagot ka. Nakakahiya sa mga bisita. Galit na galit si Miguel. Ayusin mo ito. Ang boses niya ay matinis. Pasigaw. Utos pa rin. Wala pa ring please. Wala pa ring sorry. Utos lang. Ayusin mo ito. Napailing ako. Hindi pa rin siya natututo. Akala niya, kapag sumigaw siya, susunod ako. Akala niya, kapag nagalit siya, matatakot ako. Pero tapos na ang panahon ng takot, tumunog ulit ang telepono. Mensahe galing sa bangko. Confirmation ng cancellation, lahat ng transaksyon, voided. 8 milyon.
Ligtas na bumalik sa account ko. Tumingin ako sa salamin ng truck. Nakita ko ang sarili ko. Matanda na ako. Puti na ang buhok. Kulubot na ang muka. Ang mga kamay ko magaspang. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang gaan. Para akong nakahinga ng maluwag. Parang may tinik na nabunot sa lalamunan ko. Sa loob ng hotel siguro ay patay na ang music. Ang string quartet na binayaran ko ng 100,000 piso ay siguradong nagliligpit na ng violin at cello. Nai-imagine ko si Miguel, ang mayabang kong manugang. Siguradong namumula na ang mukha noon, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa hiya. Ang pamilya niya, ang mga Lopez, ay kilala sa pagiging matapobre. Para sa kanila, ang imahe ay lahat. Ngayon, ang imahe nila ay sira na. At sino ang sumira? Hindi ako. Sila rin. Sila ang nagtaboy sa akin. Sila ang nagsabi na hindi ako kailangan. Di pinatunayan ko lang na tama sila. Hindi ako kailangan sa party. At dahil hindi ako kailangan, hindi rin kailangan ang pera ko. Simple lang. Isang bisita, mukhang inis na inis. Sumakay siya sa kanyang driver. Umalis. Ang wedding of the year ay naging scandal of the year. Mr. Santos, this is unacceptable. We are humiliated. Natawa ako. Isang mapait na tawa. Mayroon akong sariling abogado. Si Attorney Ramirez, kaibigan ko mula pa nung nagsisimula ako sa construction. Siya ang tutulong sa akin para singilin sila, hindi lang sa kasal, kundi sa lahat. Binuksan ko ang glove compartment ng truck. Kinuha ko ang isang lumang notebook. Dito ko sinusulat ang mga gastusin sa site. Ilang sako ng semento, ilang kilong pako. Pero sa likod ng notebook na ito, may listahan din ako ng mga gastos para kay Angelica. Hindi ko ito sinulat para manumbat. Sinulat ko ito para lang alam ko kung saan napupunta ang pera ko. De La Salle tuition, check. Kondo sa BGC, check. Kotse, check. Travel sa Europe, check. Lahat nakalista. Pero ang obligasyon ng magulang ay hanggang sa pagpapalaki lang at pagpapaaral. Kapag tapos ka na mag-aral, kapag may asawa ka na, hindi na obligasyon ng tatay mo na bayaran ang luho mo. Lalo na kung ang tatay mo ay itinataboy mo. Kung itatrato nila akong parang bangko, pues kikilos ako na parang bangko. At ang bangko kapag hindi binayaran ng respeto, naniningil ng utang. Tumingin ulit ako sa entrance ng hotel. Nakita ko si Angelica, nakatayo sa may pinto. Ang puti niyang gown ay parang ang bigat-bigat na sa kanya. Umiyak siya. Nakikita ko ang pagyugyog ng balikat niya. Si Miguel ay nasa tabi niya pero hindi siya yakap ni Miguel. Nakalayo si Miguel, may kausap sa telepono. Siguradong ang magulang niya ang kausap niya. Nakaramdam ako ng kirot sa puso ko. Anak ko pa rin siya. Walang magulang ang gustong makita na nasasaktan ang anak nila. Gusto kong bumaba ng truck. Gusto kong tumakbo palapit sa kanya. Gusto kong sabihin, tahan na, anak, aayusin ni Papa ang lahat. Babayaran ko sila ulit. Muntik ko nang buksan ang pinto at ang tingin niya sa sapatos ko. Ang pandidiri. Kung sasaluhin ko siya ngayon, hindi siya matututo. Kung aayusin ko ito, iisipin niya na okay lang ang ginawa niya. Iisipin niya na kahit anong gawin niya sa akin, nandyan lang ako para magbayad. Kailangan niyang madapa. Kailangan niyang masugatan para matuto siyang tumayo. Pinaandar ko ang makina ng truck. Umungol ang lumang diesel engine. Hindi bagay sa lugar na iyon, pero wala akong pakialam. Inilagay ko sa primera. Umusad ako. Dumaan ako sa tapat mismo ng entrance. Lumingon si Angelica. Nakita niya ang truck ko. Nakilala niya ang tunog ng makina. Ilang beses ko siyang inihatid sa school gamit ang truck na ito noong elementary siya. Alam na alam niya ang tunog nito. Kahit may tint ang salamin, alam kong nakikita niya ako o nararamdaman niya ako. Nakita ko ang pagbuka ng bibig niya. Papa! Siguro ang sigaw niya. Tumakbo siya pababa ng hagdan. Ang gown niya ay sumayad sa lupa. Nadapa siya ng kaunti pero tumayo agad. Papa, wait. Tinuloy-tuloy ko ang pagmamaneho. Palayo sa kanya. Palayo sa hotel. Palayo sa buhay na pilit niyang inaabot pero hindi naman niya pinaghirapan. Tumingin ako sa rearview mirror. Nakita ko siyang naiwan doon. Maliit na tuldok sa gitna ng malaking driveway. Tumulo ang luha sa mata ko. 1, 2. Sunod-sunod, pero hindi ako lumingon pabalik. Ang pagmamaneho ko pauwi ay tahimik. Wala akong binuksang radyo. Ang tanging naririnig ko lang
ay ang tunog ng makina at ang tibok ng puso ko. Umuwi ako sa bahay namin sa Quezon City. Dati puno ito ng tawa ni Angelica. Pumasok ako sa aking opisina. Binuksan ko ang ilaw. Sa mesa ko nandoon ang mga folder, mga resibo, mga bank statement. 25 taon ng dokumento. Umupo ako. Kinuha ko ang calculator. Kinuha ko ang ballpen. Oras na para sa kwentahan. Hindi ito paghihiganti, inuulit ko. Hindi ito paghihiganti, ito ay paniningil. Paniningil ng respeto, paniningil ng pagpapahalaga, paniningil ng utang na loob. Ang batang pinalaki ko ay wala na. Ang babaeng nasa hotel ay isang estranghero na may utang sa akin. At sisingilin ko siya hanggang sa huling sentimo. Kinuha ko ang aking laptop. Gumawa ako ng spreadsheet. Column A, petsa. Column B, description. Column C, halaga. Unang entry, August 1998. Tuition fee, preparatory school. 45,000 pesos. Pangalawang entry, December 1998. Christmas gift Barbie dollhouse, 5,000 pesos. Tuloy-tuloy lang ako. Bawat linya ay isang alaala. Bawat numero ay katumbas ng pawis at dugo ko. Habang nagtatype ako, nararamdaman ko ang pagbabago sa loob ko. Ang lungkot ay napapalitan ng determinasyon. Tama na ang pagiging mabait. Tama na ang pagiging martyr. Sa Pilipinas, masyado nating inuuna ang kapakanan ng anak kahit na inaabuso na tayo. Masyado tayong mapagbigay. Pero may hangganan ng lahat, ang pasensya parang goma. Kapag hinila mo ng hinila, mapuputol din. At ngayong gabi, naputol na ang goma. Napatingin ako sa bintana. Madilim na ang langit, umuulan na. Sana may payong si Angelica. Sana may masasakyan siya pauwi. Dahil simula ngayon, hindi na ako ang magiging payong niya. Kailangan na niyang matutong magbasa sa ulan. Bukas ipapadala ko ang demand letter. Bukas malalaman ng buong mundo ang totoo. Hindi ako masamang ama. Naging sobrang buting ama lang ako, kaya lumaki siyang ganito. At ang tanging paraan para maitama ko ang pagkakamali ko ay ang hayaan siyang harapin ang consequences ng mga desisyon niya. Pinatay ko ang ilaw sa opisina. Pero sa ngayon, matutulog ako ng mahimbing dahil alam kong ginawa ko ang tama. Masakit pero tama. At minsan, ang pinakamasakit na desisyon ay ang siyang makakapagligtas sa atin. Ang bahay sa Quezon City ay napakalaki. Dati nung bata pa si Angelica, parang ang liit-liit nito dahil puno ito ng kanyang mga gamit, puno ng kanyang tawa, puno ng kanyang mga takbo. Pero ngayong gabi, pagka-uwi ko galing sa trahedya ng kasal, ang bahay ay parang naging isang malaking kuweba, malamig, madilim, at nakabibingi ang katahimikan. Pumasok ako. Hindi ko binuksan ang main light. Ang tanging liwanag lang ay galing sa poste ng ilaw sa kalsada na tumatagos sa bintana. Ang mga anino ng mga muebles ay humahaba sa sahig. Dumiretso ako sa kusina. Nagtimpla ako ng kape, barako. Matapang, kailangan ko ng pampagising, hindi dahil inaantok ako, kundi dahil gusto kong tiyakin na gising ang diwa ko. Ayokong maging emosyonal, ayokong pairalin ng puso. Sa oras na ito, kailangan kong maging isang negosyante. Dala ang mainit na kape, pumasok ako sa aking home office. Dito ako nagpupuyat para i-compute ang presyo ng bakal, semento at sahod ng mga tao. Ang kwartong ito ay saksi sa sipag ko. Sa isang dingding, nandun sila, kulay abo. Maraming tao ang nagtataka kung bakit hindi ako nagtatapon ng resibo. Electronic na ang lahat ngayon, Roberto, sabi nila. Pero ako ay old school. Gusto ko yung nahahawakan ko ang papel. Gusto ko yung nakikita ko ang tinta. Dahil ang papel hindi nagsisinungaling. Ang papel hindi nakakalimot. Umupo ako sa aking swivel chair. Ang lumang katad ay umingit dahil sa bigat ko. Hinarap ko ang unang cabinet. May label ito, Angelica Personal. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay parang may bigat sa dibdib. Binuksan ko ang unang drawer. Amoy lumang papel. Kinuha ko ang unang folder. Education, De La Salle University. Binuksan ko ito. Pumuhos ang mga alaala. Naalala ko nung araw na natanggap siya sa La Salle. Tuwang-tuwa siya. Papa, Green Archer na ako! Sigaw niya habang tumatalon. Yakap-yakap niya ako noon. Ang higpit ng yakap niya. Tinignan ko ang mga resibo ng tuition fee. First trimester, 80,000 pesos. Second trimester, 85,000 pesos.
Third trimester, 90,000 pesos. Taon-taon tumataas. Kasama pa ang miscellaneous fees, laboratory fees, at syempre, ang allowance. Pinuksan ko ang aking laptop. Gumawa ako ng bagong spreadsheet, pinangalanan ko itong Project Angelica Final Audit. Nagsimula akong mag-type. Ang tunog ng keyboard ay parang mga putok ng baril sa katahimikan ng gabi. Tuition fee, college, 1.5 milyong piso. Condo sa Taft Avenue, 30,000 kada buwan sa loob ng 4 na taon, 1.4 milyong piso. Allowance at pagkain, 500,000 piso. Ang total para sa kolehiyo pa lang, mahigit 3.4 milyong piso. Napahinto ako. Tinignan ko ang litrato niya sa mesa ko. Nakatoga siya. Ang ganda ng ngiti niya. Noong araw na iyon, sobrang proud ako. Sinabi ko sa sarili ko, sulit ang lahat ng pagod ko. Pero kanina, nung sinabi niyang kinahihiya niya ako, parang naging abo ang diploma na iyon. Sinunod ko ang folder na may label na U.S. Master's Degree, New York. Ito ang pinakamabigat. Naalala ko noong nagmakaawa siya. Papa, kailangan ko ito para sa career ko. Magandang networking ito. Please, Papa. Pangako, babawi ako. Babawi raw. Nasaan ang bawi? Ang palitan ng dolyar at piso noon ay mataas. Ang sakit sa bulsa. Tuition sa NYU, $60,000 per year. 2 taon, $120,000. Apartment sa Manhattan, $3,000 per month. Winter clothes, flights, insurance. Kinuwenta ko lahat at kinonvert sa peso sa rate ngayon. Ang total para sa US education, 12 milyong piso, 12 milyon. Sa halagang iyon, makakapagtayo na ako ng isang maliit na paaralan sa probinsya. Makakapagpagamot na ako ng libu-libong pasyente. Pero ibinigay ko sa kanya sa isang tao lang dahil mahal ko siya. At ano ang sukli? Umalis ka dito, Papa, hindi ka invited. Naramdaman ko ang init sa sulok ng mata ko, luha. Pero pinunasan ko agad. Hindi ito oras ng iyak, oras ito ng matematika. Sunod na folder, sasakyan. Noong 18 years old siya, niregaluhan ko siya ng Honda Civic. Brand new, 1.2 million. Ang baduy naman nito, Papa, gusto ko SUV, ang sabi niya noon. Pero tinanggap pa rin niya. Noong 25 years old siya, nag-demand siya. Kailangan daw niya ng BMW dahil naka-BMW ang mga kaibigan niya. Papa, nakakahiya kung naka-Honda lang ako. Ang tingin nila sa akin, poor. Dahil ayaw kong mapahiya ang prinsesa ko, binili ko. BMW X3, 4.5 milyong piso. Isinama ko sa listahan ng insurance, ang maintenance. Ang gas na ako rin ang nagbabayad gamit ang fleet card ng kumpanya ko. Total sa transportasyon, 7 milyong piso. Nangangatal na ang kamay ko habang nagtatype. Hindi dahil sa laki ng pera, sanay ako sa malaking pera sa negosyo. Nangangatal ako dahil sa realidad. Ang realidad na pinalaki ko ang isang halimaw. Ako ang may kasalanan. Inamin ko sa sarili ko, ako ang nag-spoiled sa kanya. Sa kagustuhan kong ibigay ang lahat ng hindi ko naranasan noong bata ako, tinanggalan ko siya ng kakayahang lumaban sa buhay. Tinanggalan ko siya ng kakayahang magpasalamat. Pinuksan ko ang huling drawer. Luho at lifestyle. Dito nakatago ang mga credit card bills na ako ang nagbabayad. Mga bag na Louis Vuitton, mga sapatos na Chanel. Bakasyon sa Paris kasama ang mga kaibigan. Bakasyon sa Japan para mag-ski. Tinitignan ko ang mga resibo. Isang hapunan sa BGC, 15,000 pesos. Isang gabi sa resort sa Amanpulo, 50,000 pesos. Habang ang mga trabahador ko ay nagtitiyaga sa 600 pesos na arawan, ang anak ko ay gumagastos ng sweldo nila ng isang buwan para sa isang steak. Ang sakit isipin. Total sa luho, 5 milyong piso. At syempre, ang huli, ang kasal. Ang kasal na hindi natuloy para sa akin. Catering, hotel, flowers gown. Total, 8 milyong piso. Pinindot ko ang sum total sa Excel. Lumabas ang numero, malaki, bold letters. PHP 35,400,000, Yedistrol, 35 milyon at 400,000 piso. Napatingin ako sa kisame, 35 milyon. Ito ang presyo ng pagmamahal ko sa loob ng 20 taon. Ito ang halaga ng pagiging ama ko. Kung ininvest ko ito sa lupa, bilyonaryo na siguro ako ngayon. Kung itinulong ko ito sa charity,
Baka may rebulto na ako sa plaza. Pero hindi. Napunta ito kay Angelica. Kay Angelica na ikinahihiya ang sapatos ko. Kinuha ko ang telepono. Tinawagan ko si Attorney Ramirez. 10:10 na ng gabi, alam kong gising pa siya. Roberto, gabing-gabi na. May problema ba sa site? Tanong ni attorney. Wala sa site, kumpadre. Sa bahay, sa pamilya. Ikinwento ko sa kanya ang lahat mula sa hotel, sa pangiinsulto, sa pagpapalayas. Hindi ako nagtago ng detalye. Sinabi ko pati ang sakit na naramdaman ko. Tumahimik si attorney sa kabilang linya, matagal. Narinig ko ang pagbuntong hininga niya. Roberto, alam mong parang anak na rin ang turing ko kay Angelica. Inaanak ko siya sa binyag. Pero mali ito, sobrang mali ito. Alam ko, kumpadre, kaya kailangan ko ng tulong mo. Anong gusto mong gawin? Gusto mo bang tanggalan siya ng mana? Aalisin natin siya sa testamento? Hindi lang yon, sagot ko. Ang boses ko ay matigas. Gusto kong singilin siya. Singilin? Teka, Roberto. Ang mga gastos ng magulang sa anak, sa mata ng batas, madalas ay tinuturing na regalo, gratuitous, ika nga. Mahirap bawiin niyan. Alam ko ang batas, attorney, pero may prinsipyo tayo. Ang tawag dito ay revocation of donation due to ingratitude. Nasa civil code natin yan, hindi ba? Oo, Article 765. Pwede bawiin ang regalo kung may acts of ingratitude. Pero Roberto, bihirang gamitin yan sa pamilya. Magkakagulo kayo lalo. Magulo na kami, kumpadre. Wala nang mas gugulo pa sa pagpapalaya sa sarili mong ama sa kasal. Sige, naiintindihan ko ang punto mo. Pero paano ang mga tuition fee? Obligasyon mo yon bilang magulang hanggang mag-18 siya. Tama, kaya ang sisingilin ko lang ay ang mga gastos pagkatapos niyang magkolehiyo. Yung master's degree, yung kondo, yung kotse, yung luho, at yung kasal. Lahat ng yon hindi na obligasyon. Regalo na yon at binabawi ko na ang regalo. Okay, ipadala mo sa akin ang listahan, gagawa ako ng demand letter. Gawin mong formal, attorney. Gusto ko, maramdaman niya ang bigat. Gusto ko, matakot siya. Hindi para sirain ang buhay niya, kundi para kisingin siya. Gagawin ko, Roberto. Bukas ng umaga, nasa kanya na ang sulat. Pinaba ko ang telepono. Pumalik ako sa pagtitig sa spreadsheet. May mga tao sa Pilipinas na sasabihin, sumbatero naman natatay na yan. Sa kultura natin, bawal manumbat. Kapag nagbigay ka, dapat bukal sa loob, walang kapalit. Pero naniniwala ako na may limitasyon ang kulturang yan. Ang utang na loob ay hindi binabayaran ng pera. Binabayaran ito ng respeto, ng pagmamahal, ng pag-aalaga kapag matanda na ang magulang. Kung wala ang respeto, kung wala ang pagmamahal, nagiging transaksyon na lang ang lahat. At kung transaksyon ito, nasaan ang bayad ko? Wala. Kaya gagawin ko itong formal na utang. Pinrint ko ang dokumento. Ang tunog ng printer ay maindayog. Zet! Zetet! Lumabas ang papel. Mainit-init pa. Hinawakan ko ang papel. Ito ang ebidensya ng aking pagmamahal at ito rin ang ebidensya ng kanyang kawalan ng utang na loob. Naglakad ako papunta sa bintana. Nakikita ko ang skyline ng Makati sa malayo. Nandoon sila ngayon, sa hotel. Siguro ay nag-aaway na sila ni Miguel. Siguro ay umiiyak na siya. Anak, bulong ko sa hangin, masakit ito para sa akin. Mas masakit pa kaysa sayo. Pero kailangan kong maging matapang. Ang bakal, bago tumibay, kailangan munang dumaan sa apoy. Kailangan palambutin, pukpukin at hubugin. Si Angelica ay parang bakal na hindi pa nahuhubog. Masyado siyang malambot dahil hindi ko siya pinadapo sa apoy. Ngayon, ako mismo ang magsisilbing apoy. Kinuha ko ang isang brown envelope. Ipinasok ko ang mga dokumento. Sinuguro ko ang envelope. Bukas ipapadala ko ito via courier. Express delivery. Personal and confidential. Isasama ko ang demand letter ni attorney sa Mrs. Angelica Santos Lopez kung ginagamit pa niya ang apelyido ng asawa niya mula kay Roberto Santos, Paksa, Notice of Demand for Repayment. Halaga, PHP 30,000 Juan. Deadline, 30 araw, 30 araw, isang buwan. Sa loob ng 30 araw, malalaman niya kung sino ang tunay na kaibigan niya. Malalaman niya kung mahal ba talaga siya ni Miguel dahil sa kanya o dahil sa pera ko. Malalaman niya kung ano ang pakiramdam ng may deadline sa buhay. Dahil sa buong buhay niya,
Ako ang laging sumasalo ng deadline niya. Papa, deadline na ng project ko. Ako ang gagawa. Papa, deadline na ng tuition. Ako ang magbabayad. Ngayon, siya na ang bahala. Napagod ako bigla. Ang bigat ng araw na ito ay dumagan sa balikat ko. Lumabas ako ng opisina. Pinatay ko ang ilaw. Umakyat ako sa kwarto ko. Nadaanan ko ang kwarto ni Angelica. Nakabukas ang pinto. Pumasok ako sandali. Nandoon pa rin ang mga teddy bear niya sa kama. Ang mga poster ng boy band sa dingding. Ang kwartong ito ay parang museo ng isang masayang nakaraan. Umupo ako sa kama niya. Hinaplos ko ang unan. Naalala ko nung bata pa siya, kapag kumukulog, tatakbo siya sa kwarto ko. Papa, takot ako. Yayakapin ko siya at sasabihin, "Huwag kang matakot, andito si Papa, hindi kita pababayaan." Tumulo na naman ang luha ko. Patawarin mo ako, anak, bulong ko. Patawarin mo ako kung kailangan kitang saktan ngayon. Pero kung hindi ko ito gagawin, habang buhay kang magiging pilay, habang buhay kang aasa sa iba. Tumayo ako. Hinalikan ko ang noo ng teddy bear niya, parang noong hinahalikan ko siya bago matulog. Lumabas ako at isinara ang pinto ng kwarto niya. Pumasok ako sa sarili kong kwarto. Humiga ako. Malamig ang kama. Wala na ang asawa ko. Matagal na akong mag-isa. At ngayong gabi, mas naramdaman ko ang pag-iisa. Pero panatag ang loob ko. Dahil alam ko na sa kabila ng sakit, ginagawa ko ang tungkulin ko bilang ama. Ang tungkulin na turuan ang anak na maging tao. Ipinikit ko ang aking mga mata. Bukas, magsisimula ang digmaan. Ang digmaan para sa kaluluwa ng aking anak. At handa akong ipanalo ito kahit na ang kapalit ay ang pagkamuhi niya sa akin. Dahil balang araw, kapag may sarili na siyang anak, maiintindihan din niya ako. Sana, Lunes ng umaga, karaniwan, ito ang paborito kong araw. Ang Lunes ay araw ng pagsisimula, araw ng bagong buhos ng semento, araw ng bagong kontrata. Gumising ako ng maaga, nagtimpla ako ng kape. Pinuksan ko ang radyo para makinig ng balita sa AM radio. Nakaugalian ko na ito. Gusto kong naririnig ang boses ng mga komentarista, pero ngayong umaga, iba ang pakiramdam. Mabigat. Pagdating ko sa opisina ng construction firm ko sa Quezon City, napansin ko agad ang mga tingin ng empleyado ko. Si Marie, ang sekretarya ko na 10 taon nang naninilbihan sa akin, ay hindi makatingin ng diretsyo. Ang foreman ko na si Carding, na kumpare ko pa, ay parang umiiwas. Magandang umaga, bati ko. Sinubukan kong maging normal. Magandang umaga po, boss, sagot ni Marie. Pero mahina, may hawak siyang tablet. Nanginginig ang kamay niya. May problema ba, Marie? May tumawag ba na supplier? May aberya ba sa site? Lumapit si Marie. Dahan-dahan. Inabot niya sa akin ang tablet. Boss, sa tingin ko po kailangan niyong makita ito. Kumakalat na po sa Facebook. Marami na pong nag-share. Kinuha ko ang tablet. Doon sa screen, nakita ko ang mukha ng anak ko, si Angelica. Isang litrato niya noong kasal. Umiiyak siya. Naka-gown pa rin pero sira na ang makeup. Mukhang kawawang-kawawa. Pinasa ko ang caption na isinulat niya. Mahaba, puno ng emosyon. Ang pinakamasayang araw ng buhay ko ay sinira ng sarili kong ama. Isipin niyo sa araw ng kasal ko, nag-walk out ang tatay ko dahil lang sa maliit na hindi pagkakaunawaan. Hindi lang siya umalis, pinutol niya ang lahat ng bayad. Kinuha nila ang pagkain sa harap ng mga bisita namin. Pinahiya niya ako, pinahiya niya ang asawa ko. Tinatawag niyang pagdidisiplina ito? Hindi. Ito ay pang-aabuso. Isa siyang narcissist na gustong kontrolin ang buhay ko gamit ang pera dahil lang hindi nasunod ang gusto niya, sinira niya ang lahat. Ngayon baon kami sa utang. Trauma ang inabot ko. Sana matuto kayo sa kwento ko, hindi porket magulang tama na. Binasa ko ng paulit-ulit. Bawat salita ay parang kutsilyo, pang-aabuso, narcissist, trauma. Ang gaganda ng mga salitang gamit niya, mga salitang natutunan niya sa Amerika, mga salitang ginagamit niya para baliktarin ang katotohanan. Tiningnan ko ang mga komento, libo-libo na. Grabe naman yung tatay mo, walang puso. Dapat dyan kinakasuhan ng emotional abuse. Huwag ka mag-alala, Angelica. Karma na ang bahala sa kanya. Poiset na matanda yan. Siguro mayaman, kaya akala niya hawak niya ang mundo. Ang daming galit, ang daming husga. Hindi nila ako kilala.
Wala silang alam sa nangyari, pero dahil nakita nila ang luha ng isang magandang babae, naniwala agad sila. Biglang tumunog ang telepono sa opisina. "Boss," sabi ni Marie, "si Mr. Tan po, yung kliyente natin sa warehouse project." Kinuha ko ang telepono. "Hello, Mr. Tan." "Roberto, seryoso ang boses ni Mr. Tan. Nakita ko ang post ng anak mo. Viral na ito. May mga business partners ako na nagtatanong, kung kaya mong gawin yan sa sarili mong anak, paano pa kaya sa negosyo? Baka bigla ka na lang din mag-pull out kapag mainit ang ulo mo." Nanigas ako, hindi lang ito away pamilya. Sinisira na niya ang pangalan ko, sinisira na niya ang kumpanya na bumubuhay sa kanya sa loob ng 28 taon. "Mr. Tan, huwag kang maniwala sa sabi-sabi. May dalawang panig ang bawat kwento. Siguraduhin mo lang, Roberto, dahil sa negosyo, reputasyon ang puhunan." Pinaba niya ang telepono. Napaupo ako. Ang aking dangal, ang aking delikadeza. Sa edad kong ito, wala na akong ibang yaman kundi ang pangalan ko, Roberto Santos. Isang taong may isang salita, isang taong marangal. At ngayon, winawasak iyon ng sarili kong dugo. Tinawagan ko si Attorney Ramirez. "Nakita mo na ba, kumpadre?" tanong ko. "Oh, Roberto, nakita ko na. Ang asawa ni Miguel, yung pamilya Lopez, mukhang may troll army pa yata. Ang daming-dami accounts na nagko-comment ng masama tungkol sa'yo. Anong gagawin natin?" "Mananahimik pa ako," sabi ng matatanda. "Ang pumatol sa baliw, baliw na rin." Hindi na pwede ang manahimik, Roberto. Apektado na ang negosyo mo. At kapag nanahimik ka, iisipin ng tao na totoo ang sinasabi nila. Kailangan nating ilabas ang ebidensya. Ang demand letter? Oo. At ang spreadsheet, ang breakdown ng gastos. Ilabas mo sa publiko. Open letter. Sagutin mo sila ng katotohanan. Nag-isip ako sandali. Sa kulturang Pilipino, bawal maglabas ng bahon. Ang dumi ng pamilya sa loob lang ng bahay dapat nililinis. Pero nilabas na ni Angelica ang baho, ibinalandra na niya sa EDSA. Wala na akong choice. "Sige, attorney, ihanda mo. Ilalabas natin sa Martes ng umaga." Sa parehong Facebook page ng kumpanya ko at sa personal account ko, in-upload ko ang dokumento. Wala akong dramang caption, wala akong iyak-iyak. Diretsahan lang. Ang pamagat, isang bukas na liham para sa aking anak at sa bayan. Isinulat ko, hindi ko ugaling magsalita ng masama tungkol sa pamilya, pero dahil ang reputasyon ko at ng aking mga empleyado ay nakataya na, kailangan kong ilabas ang katotohanan. Sinasabi ng anak ko na inabuso ko siya gamit ang pera. Heto ang listahan ng pang-aabuso na sinasabi niya sa loob ng 28 taon. Sa ibaba nito, naka-attach ang mga larawan. Malinaw, high resolution. Larawan 1, ang resibo ng tuition fee sa De La Salle University at NYU. Halaga, 15 milyong piso. Larawan 2, ang resibo ng BMW X3 na niregalo ko noong 25th birthday niya. Halaga, 4.5 milyong piso. Larawan 3, ang monthly billing ng credit card na ako ang nagbabayad. Shopping sa Paris, Hermes bag, business class flights. Larawan 4, ang kontrata sa hotel at catering para sa kasal na kinansela ko, halaga 8 milyong piso. At sa dulo, inilagay ko ang total, PHP 35,400,000 ikag. Tinapos ko ang post sa simpleng mensahe. "Anak, hindi kita pinalayas dahil sa pera. Pinalayas mo ako dahil ikinahihiya mo ang sapatos ko at ang trabaho ko, ang trabahong nagbigay sa iyo ng buhay na iyan. Ngayon, tinatawag mo akong malupit dahil pinatigil ko ang sustento. Ang tawag dyan ay hindi pang-aabuso. Ang tawag dyan ay pagiging adulto. May 20 buwan na araw ka pa para bayaran ang utang mo." Pinindot ko ang post at hinintay ko ang hatol ng bayan. Hindi nagtagal, ang mga Pilipino galit sa mayayabang. Ang mga Pilipino, lalo na ang mga ordinaryong tao, ay galit sa mga anak na walang utang na loob. Sa loob ng isang oras, nagbago ang ihip ng hangin. Ang mga dating nagmumura sa akin ay biglang bumaliktad. Grabe, 35 million? Sana all may tatay na ganyan, tapos siya pa ang may ganang magalit? Kinahihiya niya ang tatay niya, galing pala sa tatay niya ang BMW niya? Kapal ng mukha. Walang utang na loob. Kung ako sa'yo, Sir Roberto, pati yung BMW babawiin ko. May mga magulang na nagtag ng mga anak nila.
O, tignan nyo ito. Buti pa kayo kahit hirap tayo, marunong kayong magmano. May mga OFW na nagkomento. Sir, OFW ako. Nagpapadala ako ng pera sa pamilya ko. Minsan hindi sila nagpapasalamat, masakit na yon. Pero ito, 35 million tapos pinalayas ka sa kasal? Ibang level ng kasamaan yan. Ang salitang walang utang na loob ay naging trending topic. At hindi lang si Angelica ang tinamaan. Pati ang pamilya ng asawa niya, ang mga Lopez. Dahil sa post ko, nakita ng tao na si Miguel, ang asawa niya, ay nakinabang din. Nakita sa resibo na ang ilang bakasyon nila sa Europe, ako ang nagbayad. Nakita na ang business venture ni Miguel, ako ang nagpondo ng seed money. Nagsimulang maghalongkat ang mga netizens, ang gagaling ng mga Pilipino sa internet, daig pa ang NBI. Nahanap nila ang Facebook ng nanay ni Miguel, Doña Esmeralda Lopez, puro post ng charity events, puro Bible quotes. Pero sa comment section niya, dinudumog na siya ng taong bayan. Donya, ang yaman niyo pala, bakit tatay ng babae ang pinagbabayad niyo sa lahat? Akala ko ba old rich kayo? Bakit freeloader ang anak niyo? Consentidor, pinalayas niyo yung matanda dahil sa sapatos? Ang sama ng ugali niyo. Ang reputasyon na iningatan ng pamilya Lopez sa loob ng 50 taon ay gumuho sa loob ng 50 minuto. Tumawag si Mr. Tan ulit. Roberto, nakita ko ang post mo. Grabe? Hindi ko alam na ganyan kalaki ang sakripisyo mo. Pasensya na sa sinabi ko kanina. Bilib ako sa'yo. Matibay ka. Isa-isang tumawag ang mga kaibigan ko, mga kumpare ko sa Rotary Club. Pare, tama ang ginawa mo. Kailangan turuan ng leksyon. Pero, habang binabasa ko ang mga komento na pumupuri sa akin at umaalipusta sa anak ko, wala akong naramdamang saya. Tama yan, sir. Wasakin mo ang buhay niya, sabi ng isang komento. Napapikit ako. Anak ko pa rin siya. Ang bawat bato na ipinupukol ng tao sa kanya parang tumatama rin sa akin. Dahil ako ang nagpalaki sa kanya, ang kasamaan ng ugali niya sa ayaw at sa gusto ko ay refleksyon din ng pagpapalaki ko. Pero kailangan ito. Kailangan niyang maramdaman ang init ng apoy. Kailangan niyang malaman na sa mundong ito ang paggalang ay hindi hinihingi. Ito ay ibinibigay. At kung hindi mo kayang ibigay sa magulang mo, kukunin ng mundo ang lahat sa iyo. Miyerkules, patuloy ang pagkalat ng balita. Na-feature pa kami sa isang radio show. Si Rafi Tulfo daw ay gustong mag-interview sa akin. Tumanggi ako. Hindi ito palabas, sabi ko sa staff nila. Ito ay buhay namin. Samantala, nalaman ko mula sa isang kaibigan na nagtatrabaho sa hotel kung saan sila naka-check-in, na nagkakagulo na sila. Sir Roberto, bulong ng kaibigan ko sa telepono. Nagsisigawan po sila sa lobby kanina. Yung nanay ni Miguel dumating. Galit na galit. Sinampal daw si Angelica. Nahawakan ko ng mahigpit ang telepono. Sinampal ang anak ko? Opo, sir. Sabi ng nanay ni Miguel, dinala daw ni Angelica ang kahihiyan sa pamilya nila. Sabi nila, scammer daw kayo. Pero nung lumabas ang resibo, nalaman nilang sila pala ang mukhang pera. Gusto kong sumugod. Gusto kong ipagtanggol ang anak ko. Walang pwedeng manakit sa kanya kundi ako. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Kung pupunta ako doon, sasaluhin ko na naman siya. Kung sasaluhin ko siya, magiging kakampi na naman niya ako laban sa mundo. At hindi siya matututo. Hinayaan ko lang. Hinayaan kong ang pamilya Lopez ang maging instrumento ng karma niya. Sila na kanyang ipinagmalaki at pinili kaysa sa akin. Sila ngayon ang tumatalikod sa kanya. Ang sakit ng katotohanan, pinili niya ang mga taong mayayaman dahil sa akala niya ay mas mataas sila kaysa sa akin. Ngayon, nakikita na niya ang tunay na kulay ng mga taong iyon. Para sa kanila, si Angelica ay palamuti lang. At ngayong sira na ang palamuti, itatapon na nila ito. Tiningnan ko ulit ang tablet. May bagong message si Angelica. Hindi sa Facebook, kundi text. Papa, please, purahin mo na ang post. Hindi ko na kaya. Minumura ako ng mga tao sa daan. Ayaw na akong kausapin ni Miguel. Papa, maawa ka. Napaluha ako, ang anak kong prinsesa. Ngayon ay pulubi ng pagmamahal. Nag-type ako ng reply. Mabagal, mabusisi. Anak, ang katotohanan ay hindi nabubura. Hinarap mo ako sa publiko noong pinalayas mo ako sa kasal. Ngayon, harapin mo ang publiko.
May 28 araw ka pa. Sent. Inilagay ko ang telepono sa drawer at nilock ko ito. Lumabas ako ng opisina. Pumunta ako sa site. Doon sa gitna ng ingay ng jackhammer, sa gitna ng alikabok at semento, doon ako nakahanap ng kapayapaan. Nakita ako ng mga trabahador ko, mga simpleng tao. Madudungis, walang BMW, walang degree sa NYU. Pero nung nakita nila ako, tumigil sila sa pagtatrabaho. Tinanggal nila ang kanilang mga hard hat at yumuko sila bilang paggalang. Good morning, Boss Roberto! Tumango ako. Ito ang respeto. Hindi nabibili ng pera, hindi nakukuha sa apelido. Nakukuha ito sa pawis, sa pakikisama, sa pagiging totoo. Si Angelica ay maraming pera noon, maraming connections, pero wala siyang respeto. At ngayon, wala na rin siyang pera. Ang natitira na lang sa kanya ay ang sarili niya. At sana sa paghahanap niya sa sarili niya sa gitna ng guhong ito, mahanap niya rin ang daan pabalik sa pagiging tao. Ang laban sa social media ay tapos na. Panalo ako. Ang pangalan ko ay malinis na, pero talo pa rin ako dahil ang premyo ko sa panalong ito ay ang pagkasira ng puso ng anak ko. Pero sabi nga sa Biblia, ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Masakit ang katotohanan, nakakasugat. Pero ito lang ang tanging paraan para lumaya si Angelica sa hawla ng kanyang sariling kahambugan. Naglakad ako papunta sa unfinished building. Humawak ako sa isang poste ng bakal, matibay. Kaya mo yan, anak, bulong ko. Dugo kita, santos ka, matibay tayo. Hayaan mong durugin ka ng mundo ngayon para bukas mabuo ka ulit ng mas matatag. Miyerkules ng umaga. Ito dapat ang ikatlong araw ng kanilang honeymoon. Ang araw kung saan dapat ay naglalakad sila sa pampang ng dagat, magkahawak kamay, at nangangarap tungkol sa kanilang kinabukasan. Pero wala sila sa beach, wala sila sa resort. Nasa loob lang sila ng isang kwarto sa hotel sa Makati. Ang parehong hotel kung saan nangyari ang trahedya noong Sabado. Hindi sila makalabas. Takot silang makita ng tao. Takot silang harapin ang mga kamera ng telepono ng kung sino-sino. Nalaman ko ang mga sumunod na pangyayari hindi dahil nandoon ako. Nalaman ko ito dahil sa huli, walang lihim na hindi nabubunyag at kilala ko ang mga Lopez. Kilala ko ang uri ng mga tao na tulad nila. Isang tawag na wawasak sa natitirang pag-asa ng anak ko. Ayon kay Angelica, narinig niya ang boses ng biyenan niya. Malakas. Miguel, sigaw ng Donya. Ano pa ang ginagawa mo dyan? Umuwi ka na. Ngayon din. Nakaupo si Angelica sa gilid ng kama. Nanginginig. Hinihintay niyang ipagtanggol siya ng asawa niya. Hinihintay niyang sabihin ni Miguel, Ma, asawa ko na si Angelica. Hindi ko siya pwedeng iwan. Pero hindi iyon ang nangyari. Takot ng isang batang lalaki na mapapagalitan ng nanay niya. Pero katwiran ni Miguel, mahina. Paano ang sasabihin ng tao, kakakasal lang namin? Wala akong pakialam sa kasal na yan, sigaw ng Donya. Ang buong angkan natin ay nadadamay. Nakita mo ba ang mga balita? Tinatawag tayong social climbers sa Facebook. Ang mga business partners ng papa mo nagtatawagan na. Gusto nilang kumulas sa mga deal dahil sa iyo at sa asawa mong manloloko. Babagsak ang kumpanya natin. Manloloko. Umuwi ka na, Miguel. Utos ng Donya. May nakaschedule na meeting kami sa abogado mamayang hapon. Annulment. Ang salitang kinatatakutan ng lahat ng mag-asawa. Sa Pilipinas, walang divorce. Pero para sa mayayaman, para sa mga may pera, madali ang annulment. Pwede nilang sabihin na may psychological incapacity. Pwede nilang sabihin na niloko sila. Hindi siya tumingin kay Angelica. Tumayo siya at kinuha ang maleta. Pinuksan niya ito sa ibabaw ng kama. Ang tunog ng zipper ng maleta ay napakalakas sa tahimik na kwarto. Zip. Parang tunog ng pagpunit. Pinupunit ang kanilang sumpaan. Miguel? Tawag ni Angelica. Ang boses niya ay basag. Anong ginagawa mo? Hindi sumagot si Miguel. Kumuha siya ng mga damit mula sa cabinet. Padabog niyang inihagis ang mga polo sa loob ng maleta. Miguel, kausapin mo ako, sigaw ni Angelica. Tumayo siya at hinawakan ang braso ng asawa niya. Asawa mo ako. Sabi mo sa altar, for richer or for poorer. Pangatlong araw pa lang natin ngayon. Tinabig ni Miguel ang kamay ni Angelica. Humarap siya.
At sa unang pagkakataon, nakita ni Angelica ang tunay na mukha ng lalaking pinakasalan niya. Wala na ang ngiti, wala na ang lambing. Ang nakita niya ay pandidiri. For poorer, sabi ni Miguel, nanlilisik ang mata, hindi ko pinirmahan ang kontrata para maging mahirap, Angelica. Ang akala ko, mayaman kayo. Ang akala ko, disente ang pamilya niyo. Yun pala, ang tatay mo ay isang baliw na sinisira ang sarili niyang anak. Huwag mong idamay si Papa. Bakit hindi? Sigaw ni Miguel. Dahil sa kanya, sira na ang pangalan ko, sira na ang pangalan ng pamilya ko. Ang utang mo, magiging utang ko rin. Conjugal property. Alam mo ba yon? Ito ang realidad ng pag-ibig na nakabase sa pera. Kapag nawala ang pera, nagiging math problem na lang ang pag-ibig. Plus, minus, liability, asset. At sa mata ni Miguel, si Angelica ay isa ng malaking liability. Aalis na ako, sabi ni Miguel. Isinara niya ang maleta. Miguel, please, lumuhod si Angelica. Niyakap niya ang binti ni Miguel. Huwag mo akong iwan dito. Wala akong pera. Paano ko babayaran ng hotel? Paano ako uuwi? Miguel, mahal kita. Tumingin si Miguel sa kanya. Ang tingin na ibinigay niya ay hindi tingin sa asawa. Tingin ito sa isang pulubi na nanghihingi ng limos sa kalsada. Sana naisip mo yan bago mo pinalayas ang tatay mo, malamig na sabi ni Miguel. Ang tatay mo ang may pera. Siya ang habulin mo, huwag ako. Hinila ni Miguel ang kanyang binti. Natumba si Angelica sa sahig, sa makapal na carpet ng hotel. Naglakad si Miguel palabas ng pinto. Ang tunog ng gulong ng maleta sa sahig ay palayo ng palayo. Pinuksan niya ang pinto. Lumabas siya at isinara niya ang pinto. Plug! Ang tunog ng pagsara ng pinto ay parang hatol ng kamatayan. Naiwan si Angelica mag-isa. Ang kwarto ay napakalaki, napakaganda, may chandelier, may view ng Makati skyline, pero bigla itong naging kulungan. Dahan-dahang tumayo si Angelica. Ang luha sa kanyang mga mata ay hindi tumitigil. Pumunta siya sa bintana. Tiningnan niya ang syudad sa ibaba, ang daming sasakyan, ang daming tao, ang daming gusali. Pero sa milyong-milyong tao sa Maynila, wala ni isa ang pwedeng tumulong sa kanya. Kinuha niya ang kanyang telepono, pinuksan niya ang group chat ng kanyang mga best friends. Ang mga bridesmaids niya, si Clara, si Bea, si Trina, ang mga babaeng kasama niya sa Paris, ang mga babaeng umiinom ng wine kasama niya. Nag-type siya. Guys, please help me. Iniwan ako ni Miguel, nasa hotel pa ako, wala akong pambayad. Pwede ba akong makihiram? Babayaran ko kayo agad. Sent. Nakita niya ang seen status. Seen by Clara. Seen by Bea, seen by Trina. Naghihintay siya ng reply. Ang 3 tuldok na gumagalaw pero walang lumabas. Lumipas ang 5 minuto, 10 minuto. Biglang nag-left sa group chat si Clara. Clara left the group. Sumunod si Bea. Bea left the group. Nag-reply si Trina pero hindi tulong. Sorry Jel, ang dami kasing issue ngayon. Sabi ng parents ko, huwag daw ako makialam. Baka madamay kami sa gulo ng daddy mo. Hope you understand. Good luck. Tapos nag-left na rin siya. Trina left the group. Napatawa si Angelica. Tawa na may halong iyak. Ang sakit. Ito pala yun. Ito pala ang sinasabi ng papa niya noon. Anak, sa oras ng gipit, doon mo makikilala ang tunay na kaibigan. Noon kapag sinasabi ko yon, umiirap lang siya. Papa naman, ang nega mo, mahal ako ng friends ko. Mahal ka nila dahil ikaw ang taya. Mahal ka nila dahil ikaw ang nanlilibre. Naglaho na parang usok. Napatingin si Angelica sa mesa. Nandoon ang room service menu. Gutom na siya. Hindi siya kumain kagabi dahil sa stress. Gusto niyang umorder. Pero naalala niya, wala na siyang credit card at siguradong kinancel na rin ni Miguel ang card niya. Naglakad siya papunta sa bag niya. Binuksan niya ang wallet. Tiningnan niya ang laman, 1,000 piso at ilang barya. Ang hotel room na ito ay nagkakahalaga
ng 20,000 bawat gabi. Biglang tumunog ang telepono sa kwarto, ang landline ng hotel. Kinabahan siya. Alam niya kung sino ito, ang reception. Hello? Boses niya ay nanginginig. Good morning po, Mrs. Lopez, sabi ng receptionist. Tumawag lang po kami para i-remind kayo. Check-out time na po mamayang 12:00 at gusto rin po naming i-confirm ang payment method ninyo. Declined po kasi ang card na iniwan ni Mr. Lopez kanina pag-alis niya. Declined. Gusto niyang siguraduhin na wala siyang sagutin. Opo, sagot ni Angelica. Aalis na po ako. Magbabayad ako ng cash. Binaba niya ang telepono. Cash? Saan siya kukuha ng cash? Nagmadali siyang mag-impake. Hindi sa maleta dahil dinala ni Miguel ang malalaking maleta, inilagay niya ang mga damit niya sa mga paper bag, ang kanyang wedding gown. Ang gown na nagkakahalaga ng daan-daang libo ay pinilit niyang isiksik sa isang plastic bag. Lukot-lukot, parang basahan. Tumingin siya sa salamin bago umalis. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na mukhang prinsesa. Ang mata niya ay maga, ang buhok niya ay magulo. Ang suot niya ay simpleng t-shirt at jeans. Wala na ang alahas, wala na ang yabang. Lumabas siya ng kwarto. Naglakad siya sa hallway. Yung hallway na dati ay parang runway para sa kanya, ngayon ay parang tunnel na walang katapusan. Pagdating sa lobby, nakayuko siya. Takot siyang may makakilala sa kanya. Siya yun, di ba, Bob? Oo, siya yung iniwan ng asawa. Lumapit siya sa front desk. Ibinigay niya ang natitirang alahas na suot niya. Pasensya na, sabi niya sa manager. Wala akong cash. Pwede ba ito na lang muna? Babalikan ko ito. Tiningnan siya ng manager. Kilala siya nito. Napanood nito ang balita. Nakita ng manager ang awa. Or baka pandidiri. Sige po ma'am, tatanggapin namin ito bilang collateral. Pero kailangan niyo pong umalis na. Lumabas si Angelica ng hotel. Mainit ang sikat ng araw. Masakit sa balat. Wala na ang kotseng sundo. Wala na ang driver. Tumayo siya sa gilid ng kalsada. Ang mga jeep at bus ay dumadaan, maiingay, mausok. Sa buong buhay niya, hindi pa siya sumasakay ng jeep ng mag-isa. Laging may hatid sundo, laging naka-aircon. Ngayon, kailangan niyang makipagsiksikan. Napahawak siya sa tiyan niya. Kumukulo na ito, gutom, pagod, hiya, takot. Nagsimula siyang maglakad. Hindi niya alam kung saan pupunta. Umuwi sa bahay namin. Paano siya uuwi? Pinalayas niya ako. May mukha pa ba siyang ihaharap? Pumunta sa bahay ng mga Lopez? Siguradong may guard na doon na may utos na bawal siyang papasukin. Wala na. Wala na siyang matatakbuhan. Umupo siya sa isang bench sa parke malapit sa hotel. Inilapag niya ang mga paper bag sa tabi niya. Ang kanyang buhay ay nagkasya sa 3 paper bag. 28 taon. 28 taon na pinalaki ko siya na parang reyna. Ibinigay ko ang lahat. Pero sa sobrang pagbibigay ko, nakalimutan kong ibigay sa kanya ang pinakamahalagang bagay. Ang kakayahang mabuhay ng mag-isa. Ang kakayahang tumayo sa sariling paa. Ngayon habang nakaupo siya sa parke, habang pinapanood ang mga batang naglalaro, naiisip kaya niya ako? Naiisip kaya niya noong panahong karga-karga ko siya? Kinuha niya ang kanyang telepono. Baterya. 15%. Kailangan niyang magtipid. Binuksan niya ang contacts. Nag-scroll siya. B, C, D. Dad, Papa. Nakita niya ang numero ko, ang daliri niya ay nanginginig sa ibabaw ng call button. Pipindutin ba niya? Kaya ba niyang lunukin ang pride niya? O mas pipiliin niyang mamatay sa gutom kaysa aminin na nagkamali siya? Ito ang sandali ng katotohanan, hindi lang para sa kanya, kundi para sa akin din. Kung tatawag siya ngayon para lang humingi ng pera, ibig sabihin bigo ako. Pero kung tatawag siya para humingi ng tawad, baka may pag-asa pa. Hinintay ko ang tawag. Nasa opisina ako noon. Nakatingin sa telepono. Alam kong mangyayari ito. Alam kong kiiwan siya ni Miguel. Dahil ang pundasyon ng relasyon nila ay buhangin at dumating na ang alon. Tumunog ang telepono ko. Isang ring. Napatingin ako. Larawan niya ang lumabas. Yung larawan ng graduation niya masaya. Huminga ako ng malalim. Huwag kang bibigay agad, Roberto. Huwag kang maging malambot. Ang pagmamahal minsan ay kailangang matigas.
Hinayaan kong tumunog pa ng 3 beses. 1, 2, 3. Sinagot ko, "Hello, Angelica?" Ang boses ko ay kalmado, walang galit, walang awa. Boses ng isang ama na naghihintay. Sa kabilang linya narinig ko ang hikbi, hindi yung iyak arte na ginagawa niya dati para makabili ng bag. Ito ay iyak ng isang taong nawala ng lahat. Iyak ng isang kaluluwang sugatan. "Papa," ang sabi niya, basag na basag ang boses, at sa sandaling iyon alam ko, nagsisimula pa lang ang tunay na leksyon. Ang tuition fee na binayaran ko ng 35 million pesos. Ngayon pa lang, magsisimulang magkaroon ng saysay. Nasa ilalim siya ng puno ngayon, walang masisilungan. At sa pagkakataong ito, hindi ako magdadala ng payong. Tuturuan ko siyang gumawa ng sarili niyang silong dahil iyon ang dapat kong ginawa noon pa man. "Papa," ang boses ni Angelica sa kabilang linya ay basag, mahina. Parang boses ng isang maliit na bata na nawawala sa palengke. Wala na ang tono ng pag-uutos. Wala na ang yabang. Ang natitira na lang ay takot at pagsisisi. "Papa, patawarin mo ako." 4 na salita. 4 na salita na hinintay kong marinig sa loob ng maraming taon. Hindi pengin ang pera. Hindi bayaran mo ito. Kundi patawarin mo ako. Huminga ako ng malalim. Pikit mata. Naramdaman ko ang bigat sa dibdib ko na dahan-dahang lumuluwag. Ang galit ko ay parang yelong natutunaw, pero alam ko, hindi ako pwedeng bumigay agad. Kung yayakapin ko siya ngayon, kung sasabihin kong okay na ang lahat, umuwi ka na, mawawalan ng saysay ang lahat ng sakit na pinagdaanan namin. "Bakit, Angelica? Bakit ka humihingi ng tawad? Dahil ba wala ka ng pera? O dahil na-realize mo na mali ka?" Narinig ko ang hagulgol niya. Yung iyak na galing sa kaibuturan ng tiyan. "Mali ako, Papa. Mali ako sa lahat. Akala ko, dahil lumaang sapatos mo, ikaw ang pabigat sa akin. Pero nung nawala ang lahat, nung tinalikuran nila ako, tumigil siya sandali para suminghot. "Papa, nasa parke ako ngayon. Wala akong matuluyan. Gutom na ako. Nahihiya akong umuwi. Ay ang buong Pilipinas galit sa akin. Sabi nila, wala akong kwentang anak. At tama sila, wala akong kwenta. Ang sakit pakinggan. Mainit. Ang unang instinto ko bilang ama ay sumakay sa truck. Gusto kong patakbuhin ang sasakyan papunta sa kanya. Gusto ko siyang kunin. Gusto ko siyang iuwi. Pakainin ng mainit na sabaw. Patulugin sa malambot na kama. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Hindi pwede, Roberto. Kung gagawin mo yan, papatayin mo ang pagkakataon niyang lumaki. Kung gagawin mo yan, magiging enabler ka ulit. "Angelica," sabi ko, ang boses ko ay matatag. "Makinig kang mabuti." "Opo, Papa, makikinig ako. Mahal kita, alam mo yan, ang lahat ng ginawa ko sa loob ng 28 taon, ginawa ko dahil mahal kita. Pero ang naging resulta ng pagmamahal ko ay naging mahina ka. Naging baldado ka sa buhay dahil lagi kitang binubuhat. Alam ko po, kaya ngayon babaguhin ko ang paraan ng pagmamahal ko. Ito ang pinakamahirap na gagawin ko, pero ito ang kailangan mo." "Ano po iyon, Papa? Payag ako sa kahit ano. Gusto ko lang po ng chance na bumawi. Tutulungan kita, pero hindi sa paraang gusto mo. Padadalhan kita ng pera ngayon, pero dugtong ko agad. Hindi ito milyon. Hindi ito sapat para sa hotel. Hindi ito sapat para sa shopping. Magkano po?" Tumahimik siya. Alam kong nag-iisip siya, 20,000 pesos. Dati ito ay presyo lang ng isang sapatos niya. Dati ito ay pangkain lang nila ng mga kaibigan niya sa isang gabi. 20,000 bed space. "Gamitin mo ang pera para sa pagkain." "Opo, Papa," sagot niya, mahina pero buo. "At ang pinaka-importante," sabi ko, "sa loob ng 1 buwan na ito, kailangan mong maghahanap ng trabaho." "Trabaho?" "Oo. Kahit ano. Hindi kita tatanggapin sa kumpanya ko. Bawal ang nepotismo ngayon. Mag-apply ka sa iba. Mag-apply ka bilang sales lady sa mall. Mag-apply ka sa call center. Mag-apply ka bilang waitress." "Pero Papa, wala akong experience. Ang degree mo sa NYU ay papel lang kung wala kang diskarte. Ipakita mo sa akin na kaya mong kumita ng sarili mong pera. Ipakita mo sa akin na kaya mong mabuhay ng hindi umaasa sa akin o sa asawa." "Natatakot ako, Papa." "Dapat lang. Dapat kang matakot. Ang takot ang magtutulak sa iyo para kumilos.
Kapag naramdaman mo ang pagod ng pagtayo ng 8 oras bilang sales lady, kapag naramdaman mo ang sakit ng likod sa pagbubuhat, doon mo lang maiintindihan kung gaano kahirap kitain ang 35 million pesos na winaldas mo. Tumahimik siya ng matagal. Narinig ko ang ingay ng mga sasakyan sa background. Papa, sabi niya, tinatanggap ko, gagawin ko, papatunayan ko sa iyo na kaya ko. Mabuti. Pagkatapos po ng 1 buwan, pwede na po ba akong umuwi? Pagkatapos ng 1 buwan, mag-uusap tayo ulit. Dadalawin kita sa trabaho mo. Titignan ko kung may nagbago. Kung nakikita ko pa rin ang Angelica na maarte at mapagmataas, hindi ka pa rin pwedeng umuwi. Pero kung makikita ko ang isang Angelica na marunong ng rumespeto sa pera at sa tao, baka sakali. Salamat, Papa. Salamat dahil hindi mo ako tinalikuran ng tuluyan. Anak kita, Angelica, hindi kita tatalikuran pero hindi na kita bubuhatin. Panahon na para maglakad ka. I love you, Papa, at sorry ulit. I love you too, anak. Ingat ka. Pinaba ko ang telepono. Agad kong binuksan ang banking app ko. Nag-transfer ako ng 20,000 pesos sa account niya. Nilagyan ko ng note. Panimula, hindi limos. Pagkatapos, isinara ko ang laptop. Sumandal ako sa upuan. Tumulo ang luha ko. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng lungkot. Ito ay luha ng pag-asa. Isipin niyo, mas madaling magbigay ng pera. Kung nagpadala ako ng 1 milyon, tatahimik na siya. Magiging komportable na siya. Pero wala siyang matututunan. Bukas, uulit lang siya. Ang ginawa ko ngayon, ang pagtulak sa kanya sa mundo ng realidad. Ito ang pinakamahirap na anyo ng pagmamahal. Ito ang tough love. Sa Pilipinas, sanay tayong mag-anak na laging nagtutulungan. Pero minsan, ang sobrang tulong ay nagiging lason. Kailangan nating hayaang madapa ang ating mga anak para matuto silang bumangon. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Nakikita ko ang mga ilaw ng Maynila. Sa jing lugar dyan, nandoon ang anak ko, nag-iisa, natatakot. Pero sa wakas, nagsisimula na siyang mabuhay. Ang kasal ay nasira, ang pera ay nawala, ang reputasyon ay nadungisan. Pero ang pagkatao ng anak ko ay ngayon palang mabubuo. Ito ang kwento ng isang amang nasaktan. Pero higit sa lahat ito ay kwento ng isang amang hindi sumuko sa pagtuturo sa kanyang anak. Sana sa kwentong ito may napulot kayong aral na ang respeto ay hindi nabibili. Na ang utang na loob ay hindi binabayaran ng pera kundi ng pagmamahal. At ang tunay na magulang ay handang maging kontrabida sa paningin ng anak. Mailigtas lang ang kinabukasan nito. Ako si Roberto, isang construction worker, isang ama, at ito ang aking kwento. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel. I-share niyo rin ito sa mga anak niyo o sa mga magulang niyo. Dahil lahat tayo kailangang maalalahanan minsan tungkol sa halaga ng pasasalamat. Hanggang sa muli, maraming salamat po.